Alam nyo ba na patok sa Tawi-Tawi ang pagbebenta ng manok? Pero hindi lang ito para pangkain, kundi para rin ito sa pagpapatuloy ng kanilang tradisyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Nang binisita natin ang Tawi-Tawi, maraming patok na negosyo sa mga lokal doon. Pati nga pagbebenta ng manok, makikita kung saan-saang sulok. Pero hindi lang pagkain ang binibenta, kundi pati panabong. Kasabay ng pagsikat ng araw, ang abalang palengke ng Bonggao, Tawi-Tawi. Dito rin makikita ang mga nagbebenta ng buhay na manok. Merong native at may pangsabong. Ang katutubong tausog nga na si Kuya Ben, 2 dekada nang nagmamanok dito. Pagbibinta kami ng manok dito sa Bonggao, kahirapan namin kami nagpag-aral ng pag-aral ng anak namin. Wala kami trabaho dito sa Bonggao. Ang tindang manok ni Kuya Ben, naglalaro ang presyo ng native sa 200 to 300 pesos, habang karaniwang naibebenta ang pangsabong ng 500 piso. Kung hindi sa farm sa Bonggao, madalas ang mga manok nila ay galing pa sa katabi ng Tawi-Tawi, ang Sabah sa bansang Malaysia. Sakay daw ang mga manok ng bangka ng mga traders. Di ba uso pa rin po kayo yung trading natin sa Sabah, Malaysia, mga ganun? Yung parang pakikipagkalakalan. May mga pagkakataon po ba yung ganyan nagagaling kayo sa o? Minsan may madali dito, galing Malaysia. Diyan, tas dadalhin dito. Dalhin dito, tapos naipinta namin maganda. Ayon pa kay Kuya Ben, madalas nasuki nila ang mga malapit ng ikasal. Bahagi kasi ng mayaman nilang kultura ang pag-aalay ng regalo ng pamilya ng lalaki para sa pamilya ng pakakasalang babae. Bukod pa dyan, binibili rin daw ang mga manok nila para ialay sa amam, ang itinuturing na religious leaders sa Muslim Tausug community. Sila kasi ang nagdadaos ng duaa o panalangin sa mag-asawang ikakasal para humingi ng kapatawaran, tulong at gabay mula sa Diyos. Sa amin Muslim mag-asawa, ang kailangan 11 second ang mag-asawa sa amin ng Muslim. Pagdua para kadya. Parang gamot, may paggamot. Paggamot mo, dalawang oo. Saan mang sulok ng Pilipinas, talaga nga namang mayaman ang kulturang Pilipino. Tulad ng pagiging madiskarte para makahanap ng pagkakakitaan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mobile Journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.